Alright mga amigos, hindi na nga po undisputed World Welterweight Champion si Terence Bud Crawford ngayon sapagkat tinanggalan na siya ng IBF World Welterweight title ng International Boxing Federation o IBF dahil sa hindi niya nilabanan ng kanyang IBF mandatory challenger na si Jaron Boots Ennis. So pinagdedebatihan po ngayon mga amigos sa social media kung tama ba o mali ang ginawa ng IBF kay Terence Bud Crawford. Kaya naman ibibigay ko po sa inyo mga amigos ang aking 5 dahilan na nagsasabing mali ang IBF. Pero ang inyong maririnig ay sariling opinion ko lamang po mga amigos. Alright, umpisahan natin. Number 1. Kapapanapanalo lamang po ni Terence Crawford ng IBF belt noong July 29 kontra kay Errol Spence Jr. Ni hindi pa nga po umiinit sa mga palad at baywang ni Crawford yung IBF belt niya. Tapos tatanggalin agad. So kung babalikan po natin ang history ng IBF sa baywang ni Errol Spence Jr. matapos mapanalunan nito kay Kell Brook noong May 27, 2017. Idinipensa ito ni Errol Spence for the first time noong January 2018. So 8 months bago niya naidepensa. Samantalang si Terence Crawford gagaling pa lamang sa undisputed match at isang mega fight at 4 na buwan pa lamang po ang nakalilipas tatanggalan agad ng IBF. Kaya po nasasabi ko na parang may mali po ang IBF dito. Number 2, bago pa man maglaban si Errol Spence Jr. at Terence Bud Crawford ay alam na naman po ng lahat na may rematch clause ang laban. Ibig sabihin may contractual rematch obligation si Terence Crawford kay Errol Spence. So hindi siya basta-basta pwedeng lumaban kung kani-kanino. Idagdag pa natin dyan mga amigos yung sitwasyon ng PBC at Showtime. Isa yan sa nagde-delay ng rematch ni Crawford at Spence. Dahil magpapaalam na nga po ang Showtime, di pa nila alam kung sino ang popondo ng rematch. Kaya kung hindi po madedepensa ni Crawford sa ngayon ang kanyang IBF title, may maganda naman po siyang dahilan. Isang valid reason. Number 3 sa aking opinion is a disrespect sa isang undisputed champion. For me, ang isang undisputed ay dapat itrato na parang super champion. Ano ba yung super champion mga amigos? Bakit ang WBO at WBA ay naglalagay ng ganitong status? Tingnan na lang natin mga amigos itong si Saul Canelo Alvarez, di ba? Aakit siya ng light heavyweight division, may iiwan yung mga belts niya sa 168 o sa super middleweight. Nung matalo siya kay Dimitri Bivol, pagbaba niya ng 168, kampiyon pa rin siya. Walang nabawas sa 4 na titulo. So yung ganitong klaseng treatment ay parang hindi po naibigay kay Terence Crawford, kaya ako nasasabi na parang mali ang IBF dito. Imagine 4 months pa lang pong undisputed welterweight champion si Terence Crawford pero tinanggalan agad ng belt ng IBF. Alright, number 4. Hindi maganda sa paningin ng tao ang email champion. Kaya't ang pag-e-elevate kay Jaron Boots Ennis ay parang inilagay lang din po ng IBF sa kahihiyan itong si Jaron Ennis. Sa aking opinion lang po mga amigos. Remember when Devin Haney was elevated as WBC Pool Champion dahil hindi siya nilabanan ni Lomachenko dahil mas inuna ni Lomachenko yung mas malaking laban kay Teofimo Lopez noon. Katakot-takot na pamamahiya lang ang natanggap ni Devin Haney sa social media nang i-elevate siya as WBC Pool Champion. Siya yung kauna-unahang boksingerong nabansagang email champion. Kaya posible pang mabash itong si Jaron Ennis sa ginawa ng IBF dahil syempre sa ngayon ay madalas na siyang tatawaging email champion dahil sa ginawa ng IBF. Alright, number 5, linawin po natin mga amigos na anuman ang naging hakbang ng IBF sa pagkakatanggal ng titulo kay Terence Crawford ay pasok or sakop ng kanilang batas na nakasaad po yan sa IBF Rule 3B. Sinasabi po dyan mga amigos na hindi nila tinatanggap ang mga rematch clauses na isang makatwirang pagbubukod tangi sa mga fighters upang hindi nito gampanan ang kanilang mga mandatories. Alright mga amigos, batas po nila yon pero in my opinion ito ay mali sa kadahilan ng tulad ng sinabi natin kanina. Kung si Errol Spence Jr. ay inabot pa ng 8 months to 9 months bago dumepensa, bakit naman si Crawford ay 4 na buwan pa lang mula nang mapanalunan yung IBF title tinanggalan agad ng IBF title. So parang napakamainipin naman po ng IBF pagdating kay Crawford. Yun lang ang akin po na sa kanilang batas. Pero kung kayo po ang tatanungin mga amigos, ano pong sa palagay nyo? Tama po ba yung ginawa ng IBF kay Terence Crawford? Just comment down below your opinion. So alright. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka